Kaya mo nga bang bumiyahe ng malayo gamit ang isang EV? Yun yung ginawa natin today actually. So galing tayo sa Legazpi Car Park sa Makati and yung battery natin is 49% nung nandun tayo. Sabi ni Waze, papunta sa Estancia de Lorenzo sa San Mateo Rizal, 30 kilometers tsaka 1 hour 33 minutes. So bumiyahe tayo at pagdating natin sa Skyway nung pa-exit na sa Quezon Ave exit, medyo nag-standstill traffic. No? Nung chinek ko yung battery, naging 45% na lang siya. Yes, 45%. And pagbaba nung Quezon Ave, pagdating naman sa may Quezon Ave Tunnel, ganun ulit, standstill traffic na naman. Sabi ko, abot kaya tayo nito. Pero nung chinek ko yung battery, yung percentage was 44%. No? And tuloy-tuloy pa rin tayo. Pagdating naman sa may Batasan San Mateo Road, traffic na naman, standstill yung traffic, no? And nung chinek ko yung battery, nasa 41% na lang siya. And then pagdating natin sa Estancia, and yes, umabot tayo ng Estancia, no? Yung battery natin is 40% lang. So ibig sabihin, from Legazpi Car Park Makati papunta sa Estancia de Lorenzo sa San Mateo Rizal, 30 kilometers away, 9% lang ng battery yung nagamit. And by the way, shout out sa Estancia, no? Dahil binalik nila yung nawala namin na work phone. Nagstay kasi kami doon overnight, no, few days ago at nakalimutan namin. Buti na lang nakita nila at nakuha ko ulit yung ating phone. Thank you very much. Well, balik tayo sa EV. Ibig sabihin, hindi ka dapat magkaroon ng range anxiety. Dapat meron kang range awareness. Kasi alam ko na dito sa EV na gamit ko, 1% ng battery niya will be 3 kilometers. So kung yung babiyahin ko is 30 kilometers, 10% lang ng battery yung gagamitin niya or baka nga less. Like ngayong case na to, 9% lang yung nagamit. So dapat alam mo, ilang percent, ilang kilometers yung kaya ng isang EV at kahit malayo yung puntahan mo, hindi ka magkakaroon ng range anxiety. So para sa mga iba pang mga EV tips, make sure na naka-like ka, subscribe at share mo na rin tong video na to. Thank you.